Stuck na mga dingding na kailangang mapinturahan, sirang mga upuan na kailangang kumpunihin, mga faucet na kailangang ayusin at mga ilaw na kailangan ng palitan. Ito ang mga karaniwang inaayos hindi lang ng mga guro, kundi maging ng mga magulang tuwing sasapit ang taunang brigada eskwela. Gaya ng inang si Cristel na tutok sa pagkukumpuni ng upuang gagamitin ng mga grade 1 students sa darating na pasukan. Kwento niya, bagamat nasa high school na ang kanyang mga anak, isa siya sa mga magulang na voluntaryong nagbibrigada dahil minsan na rin daw umupo sa mga silyang ito ang kanyang mga anak. Siyempre para makabawas ang trabaho ng teachers, tapos maayos na rin yung pagpasukan na. Si Lehabim naman nagpa siya na ring tumulong sa mga guro, lalo pat ilang araw na lamang ay balik eskwela na naman ang mga estudyante. Tinutulungan namin yung isa naming teacher, kasamang ALS teacher, para sa temporary classroom pamunan niya po dito sa may silok ng building dito. Kailangan natin siya tulungan kasi next week na yung pasukan, so parang gumagawa lang muna ng temporary. Kasi mga 2026 or 2027 pa naman yung budget para sa space na yon para gagawin, so temporary room lang po. Isa lamang ang Baguio Central School sa mga pampublikong paaralan sa lungsod na patuloy pa ring nagsasagawa ng brigada eskwela. Nasa 75% na raw ang 3,000 na target na mga mag-aaral ang kanilang natatanggap ng mga enrollees para ngayong school year. Kunting adjustments. Last year kasi lahat ng grade level ganun ang setup. May morning shift, may afternoon shift. Pero for this year with the completion of yung building doon, mayroong kunting adjustment. Pero bukod sa mga kagamitang kailangang kumpunihin, isa rin sa kanilang problema ang kakulangan ng mga silid-aralang gagamitin ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan kasi ay mayroon lamang silang humigit kumulang 70 mga classrooms. Kulang pa raw ng halos 28 silid-aralan sakaling maabot nila ang target na 3,000. All are welcome to enroll. And as of now, more than siguro nasa 3/4 na kami if you're going to compare the current enrollment of the school as to last year, parang nasa 75% na kami, and hopefully we will be able to attain our target enrollment, which is 3,000 just like last year. Ayon kay Deputy Secretary Sani Angara, ang problemang ito ay isa sa malaking hamon sa buong bansa dahil sa kakulangan sa budget para makapagpagawa ng mga karagdagang mga silid-aralan ang Department of Education. Kaya nakakalungkot isipin at karamihan, kadalasan, ang namomblema pagdating ng opening ng classes, yung local government unit. So ito na naman tayo, paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan. It's a vicious cycle na wala ng katapusan, at sana matauhan na yung mga corrupt na opisyal dyan sa Kongreso na talagang pagtunan nila ng pansin yung DepEd. Nakakaawa na rin sila Secretary Sani Angara na kung saan sila naghahanap ng pondo para mapaayos ang ating mga eskwelahan. Magkaroon tayo ng mga quality education, tumaas yung ating antas pagdating sa edukasyon. Ilang araw na lamang ay magsisimula na ang pasukan, pero magpasa hanggang ngayon ay nasa 20 hanggang 25% pa lamang ang natatapos sa ginagawang construction na ito sa Gabaldon Building sa Baguio Central School, na kung natapos na sana ay makakapagbigay ng karagdagang silid-aralan na magagamit ng mga mag-aaral. Ganun pa man, umaasa pa rin ang lahat na magiging maayos ang susunod na school year para sa mga mag-aaral at mga guro. Vanessa Bugtong, RNG News.